Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan, ang tadhana ay sadyang mapaglaro at sinusubok ang ating paninindigan sa gitna ng mga taong pinakamalapit sa atin. Sa kwentong ating tatalakayin ngayon, masusubukan ang katapatan sa pamilya laban sa tawag ng pusong tila nawawala sa tamang landas. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Daphne. Naninirahan ako sa payapang bayan ng Calamba, Laguna, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa pagkakaibigan namin ng aking pinsan na si Althea. Bata pa lamang kami ay itinuring na naming kapatid ang isa't isa, kaya naman hindi katakataka na kahit may kanya-kanya na kaming buhay, ay madalas pa rin kaming magkasama. Isang hapon, habang nagkakape ako sa tapat ng aming bahay, biglang dumating ang kanyang asawa na si Enrique. Bakas sa kanyang mukha, ang matinding pagod at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Tila may mabigat na pasa na hindi niya kayang bitbitin nang mag-isa sa kanilang tahanan. Naupo si Enrique sa tabi ko at doon nagsimulang bumuhos ang kanyang mga hinaing tungkol sa lumalamig na relasyon nila ni Althea. Ayon sa kanya, madalas na silang mag-away dahil sa kawalan ng oras ng aking pinsan at sa labis na pagiging abala nito sa trabaho. Nakikinig lang ako ng tahimik, sinusubukang unawain ang magkabilang panig habang tinitignan ang kanyang mga matang puno ng pangungulila at sakit. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng awa para sa kanya. Gayong alam kong asawa siya ng aking kadugo at dapat ay neutral lang ako. Lumipas ang mga araw at naging madalas ang pagbisita ni Enrique sa akin tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Althea. Sa aming mga pag-uusap, unti-unti kong nakilala ang lalaking nasa likod ng mga ngiti at biro na ipinapakita niya sa aming mga pagtitipon ng pamilya. Napagtanto ko na si Enrique ay isang taong mapagmahal at maalaga. Ngunit tila hindi iyon sapat para mapanatili ang init ng kanilang pagsasama ni Althea. Habang nagkukuwento siya, hindi ko mapigilang mapansin ang bawat detalye ng kanyang mukha at ang paraan ng kanyang pagsasalita na tila musika sa aking pandinig. Minsan ay niyaya ko siyang kumain sa labas para naman kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam at makalimot sa problema. Pumunta kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng lawa kung saan mas naging malalim ang aming palitan ng mga salita tungkol sa buhay. Naroon din ang aming mga kaibigan na sina Belen at Felix na noon ay hindi pa nakakahalata sa namumuong tensyon sa aming dalawa. Masaya ang lahat. Pero sa tuwing magtatama ang paningin namin ni Enrique, nararamdaman ko ang isang kuryenteng hindi ko dapat binibigyang pansin o hinahayaang lumago pa sa loob ko. Sa kabila ng saya, naroon ang tinik sa aking dibdib dahil alam kong mali ang nararamdaman kong ito para sa asawa ng pinsan ko. Pinilit kong iwasan siya sa sumunod na linggo, ngunit sadyang mapilit ang tadhana dahil muli siyang nagpakita sa akin isang gabi. Umiiyak siya dahil pinalayas daw siya ni Althea matapos ang isang matinding sagutan tungkol sa kanilang mga anak na sina Celine at Harold. Hindi ko siya natiis na makitang nasa ganoong kalagayan, kaya naman pinatuloy ko muna siya sa aking tinutuluyan para magpahinga at kumalma ang kanyang isipan. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog sa sofa, hindi ko mapigilang isipin kung ano na ang mangyayari sa aming lahat kung magpapatuloy ito. Ang takot na malaman ng aming pamilya ang tungkol sa lihim na pagdamay ko sa kanya ay nagsisimulang lumamon sa aking sistema. Ngunit sa tuwing makikita ko ang kanyang kahinaan, mas lalong tumitindi ang kagustuhan kong protektahan siya at manatili sa kanyang tabi. Alam kong mapanganib ang tinatahak kong landas, pero tila ba may magnet na humihila sa akin, palapit sa kanya, kahit anong pilit kong paglayo at pag-iwas. Sumunod na araw, maaga kaming nagising at naghanda ng agahan
habang nag-uusap tungkol sa mga hakbang na dapat niyang gawin para maayos ang kanilang pamilya. Iminungkahi ko na kausapin niya ang kapatid ni Althea na si Ismael upang humingi ng tulong at payo para sa kanilang sitwasyon. Ngunit ang sagot niya ay isang malalim na buntong hininga at ang paghawak sa aking kamay na nagpatigil sa mundo ko sa sandaling iyon. Sabi niya, tanging sa akin lang daw siya nakakahanap ng kapayapaan at pag-unawa na matagal na niyang hinahanap sa piling ng kanyang sariling asawa. Doon ko na naramdaman ang bigat ng kasalanang maaari kong magawa. Ngunit tila ba, naging bingi na ako sa bulong ng aking konsensya. Ang dati-rating pakikinig lang ay nauwi sa mas malalim na emosyon na hindi ko na kayang kontrolin o pigilan pa kahit anong gawin. Alam kong ang bawat sandaling kasama ko si Enrique ay isang pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa akin ni Althea bilang kanyang pinsan. Pero sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang init ng kanyang presensya at ang pangakong hindi ko siya iiwan sa gitna ng unos. Lumipat ang aming tagpuan sa Tagaytay, Cavite, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay tila nakikiramay sa aming nag-aapoy na damdamin. Doon kami madalas magkita ni Enrique ng palihim, malayo sa mapanghusgang mga mata ng aming mga kamag-anak sa Laguna at sa ingay ng syudad. Sa bawat pagtakas namin, mas lalong tumitindi ang aming ugnayan at ang mga yakap na dati ay pampalubag loob lang ay naging puno na ng pagnanasa. Hindi ko na maisip kung paano ko patitingnan ng diretso si Althea sa tuwing magkikita kami sa mga family reunion sa susunod na buwan. Kasama namin sa aming mga lakad ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan na si Daria, na siyang nagsisilbing tagabantay at tagatakip sa aming mga gawain. Alam ni Daria na mali ang ginagawa namin, pero dahil sa mahal niya ako bilang kaibigan, nananatili siyang tahimik at sumusuporta sa aking mga desisyon. Minsan ay tinanong niya ako kung hanggang kailan ko balak panindigan ang relasyong ito na walang kasiguraduhan at puno ng panganib. Wala akong naisagot kundi ang isang mapait na ngiti at ang katotohanang hindi ko na kayang iwan si Enrique dahil siya na ang buhay ko ngayon. Habang tumatagal, mas naging mapangahas kami sa aming mga kilos at hindi na namin alintana kung may makakita man sa amin sa mga pampublikong lugar. Isang gabi, habang naglalakad kami sa isang parke, nakita namin ang pinsan ni Enrique na si Hubert na naglalakad din kasama ang kanyang nobya. Agad kaming naghiwalay ng landas at nagkunwaring nagkataon lang ang aming pagkikita. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay tila sasabog na sa sobrang bilis. Alam kong maliit lang ang mundo at anumang oras ay maaaring malantad ang katotohanan na matagal na naming itinatago sa dilim. Si Enrique naman ay tila nawawalan na rin ng pasensya sa kanyang sitwasyon sa bahay at madalas na niyang nababanggit ang pakikipaghiwalay ng tuluyan kay Althea. Sinasabi niya na ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang bukas at iwan ang nakaraan. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga anak nilang sina Celine at Harold, nakakaramdam ako ng matinding guilt na tila sumasakal sa aking lalamunan. Paano ko sisirain ang isang pamilya para sa sarili kong kaligayahan? Gayong dugo ko rin ang masasaktan sa aking mga naging desisyon? Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Florentino, ang tatay ni Althea, na nagtatanong kung alam ko ba kung nasaan si Enrique dahil hindi na ito umuwi. Kinabahan ako ng husto at pilit na nag-isip ng idadahilan para hindi sila maghinala sa aking kinalalagman o sa kinalalagyan ng kanyang asawa. Sinabi ko na lang na baka nasa trabaho o baka kailangan lang ng kaunting panahon para mapag-isa at makapag-isip tungkol sa kanilang mga problema. Pagkababa ng telepono, napahagulgol ako sa iyak dahil hindi ko na kaya ang bigat ng lahat ng kasinungalingang aking pinalalaganap. Sa kabila ng lahat,
Nanatiling matatag si Enrique sa kanyang pangako na hinding-hindi niya ako bibitawan anuman ang mangyari sa aming dalawa sa hinaharap. Sinubukan naming bumuo ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lang ang mahalaga at walang pakialam ang ibang tao sa aming mga nararamdaman. Pero ang realidad ay laging sumusulpot sa mga sandaling akala namin ay ligtas na kami at malayo sa anumang gulo o kontrobersya. Alam kong ang bawat halik at yakap namin ay may kaakibat na kapalit na maaaring sumira sa aming mga buhay ng tuluyan at walang balik. Nagsimula na ring maghinala si Althea dahil sa mga pagbabago sa kilos ni Enrique at sa dalas ng aking pagkawala tuwing may mga lakad ang pamilya. Kinausap niya ako ng personal at tinanong kung may alam ba ako sa posibleng babae ng kanyang asawa dahil may mga naririnig siyang tsismis. Pinigilan ko ang aking panginginig at mariing itinanggi ang lahat. Sinasabing baka pagod lang siya, kaya kung ano-ano ang naiisip niyang negatibo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa na tila ba binabasa ang bawat tibok ng aking pusong nagtataksil. Dahil sa takot, nagpasya kaming lumayo muna ni Enrique sa Laguna at nagpunta sa Baguio City para doon magpalipas ng ilang araw at magpalamig. Sa ilalim ng mga puno ng pino, mas lalong naging emosyonal ang aming mga pag-uusap tungkol sa aming hindi tiyak na kinabukasan at mga pangarap. Ngunit alam namin, pareho na ang bakasyong ito ay isa lamang panandaliang takas mula sa masakit na katotohanang naghihintay sa aming pagbabalik. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang aming lihim na pagsinta ay malapit na ring maabot ang kanyang hangganan. Nagpunta kami sa Vigan, Ilocos Sur, para sa huling hantungan ng aming pagtakas kung saan ang mga lumang kalsada ay tila saksi sa aming pagbagsak. Hindi namin inaasahan na ang kapatid ni Enrique na si Fabian ay naroon din para sa isang business trip at nakita kaming magkahawak kamay sa Calle Crisologo. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng galit at pandidiri nang mapagtanto niya kung sino ang kasama ng kanyang sariling kuya. Wala kaming nagawa kundi tumayo na lamang doon habang pinapanood siyang umalis at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat na ang balita sa buong pamilya at hindi na tumitigil ang pagtunog ng aming mga telepono dahil sa mga tawag at mensahe. Ang galit ni Althea ay naramdaman ko kahit sa pamamagitan lamang ng text kung saan tinawag niya akong ahas at walang utang na loob na pinsan. Napaupo na lang ako sa kalsada at humagulgol habang si Enrique ay pilit akong itinatayo at sinasabing paninindigan niya ang lahat ng nangyari. Pero alam ko na huli na ang lahat para humingi ng tawad o ayusin ang nasirang tiwala. Pagbalik namin sa Laguna, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa amin mula sa mga galit na mukha ni Bernadette at Emmanuel, ang aming mga magulang. Itinakwil ako ng sarili kong pamilya dahil sa kahihiyang idinulot ko sa aming apelyido at sa sakit na ibinigay ko sa aking sariling pinsan. Si Althea naman ay naghain na ng annulment at ipinagkait kay Enrique ang karapatang makita ang kanilang mga anak na sina Celine at Harold sa ngayon. Ang masayang pamilya na dati ay pinapangarap ko ring magkaroon ay tuluyan ng naglaho dahil sa aking mga maling desisyon. Si Enrique ay nawalan din ng trabaho dahil sa iskandalong kinasangkutan namin at ang aming relasyon na dati ay puno ng tamis ay napalitan ng sisihan at lungkot. Hindi namin akalain na ang pag-ibig na akala namin ay sapat na para malampasan ng lahat ay siyang sisira rin sa aming pagkatao at dangal. Tuwing gabi, naririnig ko ang kanyang mga hikbi sa kabilang silid, tila nagsisisi sa lahat ng nawala sa kanya dahil sa aming bawal na pagmamahalan. Napagtanto ko na hindi sapat ang emosyon para bigyang katwiran ang isang bagay na alam nating makakasakit ng napakaraming inosenteng tao. Nagpasya akong lumayo na muna at manirahan sa isang maliit na apartment sa Quezon City para makapagsimulang muli at makapag-isip-isip
sa aking mga nagawa. Iniwan ko si Enrique dahil naniniwala akong kailangan din niyang ayusin ang kanyang sarili at ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak na walang malay. Ang bawat araw ay isang pakikibaka sa kalungkutan at sa pagsisisi na tila hindi na natatapos kahit anong dasal ang aking gawin sa gabi. Madalas akong managinip tungkol sa mga panahong masaya pa kaming magpipinsan bago pa dumating ang unos na sumira sa aming lahat. Isang araw, nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na unti-unti nang bumabangon si Althea at nagagawa na niyang ngumiti muli kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Masaya ako para sa kanya, kahit na alam kong hinding-hindi na niya ako mapapatawad o tatanggapin muli sa loob ng kanilang tahanan o puso. Tinanggap ko na ang katotohanan ito ang kabayaran sa aking panandaliang kaligayahan na nauwi sa panghabang buhay na pag-iisa at matinding pangungulila sa pamilya. Ang sugat na nilikha ko ay mananatiling pilat sa aming kasaysayan na hinding-hindi na mabubura ng panahon o ng anumang luha. Natuto akong maging matatag sa kabila ng lahat at nagsimulang magtrabaho ng marangal para masuportahan ang aking sarili nang hindi umaasa sa kahit kanino paman. Madalas pa rin akong dumaan sa mga simbahan para humingi ng kapatawaran sa Diyos at sa lahat ng mga taong nasaktan ko dahil sa aking kahinaan. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa kung ano ang gusto natin, kundi tungkol sa kung ano ang tama at nararapat para sa ikabubuti ng karamihan. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang bawat desisyong aking ginagawa dahil alam ko ang bigat ng bawat pagkakamali. At yan ang kwento ni Daphne. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi mga ka-confess.